Ang bagong taon ay narito na. Ang pag-iisip na pag-usapan ang parehong issue ay maaaring hindi mabata. Sinubukan mo ang lahat ng iyong makakaya upang magtagumpay sa nakaraang taon, nakakapagod na magpatuloy sa parehong bagay sa halip na sumulong sa iba pang mga plano. Gayunpaman, ang pagsisimula muli ay hindi kasing sama ng iniisip mo. Naisip mo na ba ang mga hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong magsimulang muli? Iyon lamang ang dapat magbigay sa iyo ng isang pakiramdam ng pasasalamat. Kung naniniwala ka na ang bagong taon ang magiging taon na magiging tama ka, sumakay sa akin habang tinutuklasan namin ang mga bagay na naging sanhi ng iyong pagkabigo o pag-urong sa nakaraang taon. Gayon din, alamin kung paano itama ang iyong mga pagkakamali at maging matagumpay sa darating na taon. Ngunit bago tayo magpatuloy, maglaan ng ilang minuto upang isulat ang iyong mga inaasahan para sa bagong taon sa seksyon ng mga komento. Narito ang Diyos at sasagutin ka niya. Hinihikayat din kita na mag-subscribe sa channel sa YouTube na ito at manatiling konektado sa aming mga transformative na video. Ang bagong taon ay karaniwang isang pagkakataon upang gumawa ng mga bagong plano at lumipat sa susunod na antas ng iyong buhay. Marami ng tao ang nakasulat na sa kanilang mga resolusyon at inaasahan. Mayroon din silang malinaw na layunin kung ano ang gusto nilang makita sa kanilang sarili sa pagtatapos ng taon. Nangangahulugan ito na bukod sa pangangarap ng gising at pagpapantasya tungkol sa kanilang malapit ng maabot, kailangan din ng wastong pagpaplano at pagpapatupad ng mga planong iyon. Gaano ka man umaasa at positibo sa iyong mga inaasahan, kailangan mo pa ring ilagay sa trabaho. Kailangan mong manatiling nakatuon sa iyong mga pangarap hanggang sa makita mo itong matutupad. Hindi mo kailangang malungkot para magsimulang muli. Nauunawaan kong nakatuon ka sa iyong mga layunin sa taong ito, ngunit walang resulta ang mga ito. Dapat ay inilagay mo ang iyong makakaya at sinubukan ang lahat sa abot ng iyong kapangyarihan upang makamit ang tagumpay na kailangan mo. Ang pakikibaka sa muling pagsisimula ay maaaring nakakapagod, ngunit hindi ito nasasayang. Ito ay dahil ang pagsisimula muli ay isang pagkakataon na gumawa ng mas mahusay. Interesado ang Diyos na bigyan ka ng maraming pagkakataon hanggang sa maging mas mabuti ang iyong buhay kaysa sa iyong inaakala. Hindi ka dapat mapagod o matakot. Ang takot ay isang sandata na ginagamit ng dyablo para pigilan ka sa iyong tagumpay. Ang Diyos ay nagplano ng magagandang bagay para sa iyo ngayong bagong taon. Maaaring ipaalala sa iyo ng dyablo ang lahat ng iyong mga nakaraang kabiguan dahil gusto niyang sumuko ka bago ang pagpapala sa hinaharap. Huwag mawalan ng pasensya sa Diyos at ikompromiso ang iyong pananampalataya. Kapag ginawa mo ang wala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, palaging nakapipinsala ang resulta. Iyon na ang ginawa ni Sarah. Naging naiinip siya sa Diyos. Ayaw na niyang maghintay pa sa batang ipinangako sa kanya ng Diyos. Binigyan niya ang kanyang kasambahay upang magkaanak para sa kanyang asawa. Kahit na hindi nasisiyahan si Abraham sa kanyang desisyon, obligado siyang tiyakin ang kapayapaan. Ang batang iyon, na pinangalan ng Ismael, ay naging problema hindi lamang kay Isaac kundi sa buong Kristiyano. Siya ay napagod sa paghihintay sa Diyos at sumuko sa isang madaling paraan. Ang pagpipiliang iyon ay hindi kasiya siya para sa kanya. Sinisi niya si Abraham sa kanyang kalagayan. Sa Genesis 16:5, sinabi ni Sarah kay Abraham, "Ikaw ang may pananagutan sa maling dinaranas ko. Inilagay ko ang aking lingkod sa iyong mga bisig, at ngayong alam niyang buntis siya, hinahamak niya ako. Hatulan nawa kayo ng Panginoon. At ako. Kasalanan ba ni Abraham? Hindi ba't siya ang nagbigay ng kanyang alila kay Abraham sa halip na maghintay sa Diyos? Kung dadaan ka sa isang maikling ruta sa halip na simulan ang lahat, ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa iyo. Mas malala pa ang sa iyo kung susuko ka sa pangarap na iyon. Huwag mong talikuran ang iyong mga pangarap at sisihin ang iba sa mga problemang idinulot mo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong pagsisikap upang magtagumpay. Thank God you still have the energy to put in that effort again. Ang kailangan mo lang ay maaaring isa pang pagsubok.
Magbabayad ito ng higit sa hindi mabilang na beses na sinubukan mo. Maaaring nakagawa ka ng ilang mga pagkakamali sa nakaraan, ngunit maaari silang itama. 3 pangunahing bagay ang maaaring naging sanhi ng iyong pag-urong o pagkabigo sa nakaraan. Ang isa sa mga bagay na ito ay maaaring mga personal na pagkakamali, gaya ng nabanggit kanina. Naplano mo ba ng mabuti ang iyong mga layunin? Naglagay ka ba ng kinakailangang pagsisikap? Sigurado ka ba sa iyong mga pangarap at ambisyon? Madalas kang nakikipagsapalaran sa isang pagsusumikap na may mga emosyon lamang, ngunit hindi ka malinaw. Ni hindi ka sigurado kung iyon ang gusto mong gawin o hindi. Hinihimo ka lang ng halaga ng pera na naka-embed dito. Ito rin ay maaaring ang kapangyarihan, impluwensya, o koneksyon na nais mong makamit sa ambisyong iyon. Kung pinag-isipan mong mabuti ang layuning iyon, napagtanto mo na hindi ito katumbas ng halaga. Ang kakulangan ng isang malinaw na pangitain ay maaaring dahilan kung bakit hindi mo ito nakuha ng tama noong nakaraang taon. Kaya naman kailangang alalahanin ang iyong nakaraang karanasan bago ka magpasya kung magsisimulang muli o hindi. Baka kasalanan mo lang. Hanggat maaari mong makilala ang iyong pagkakamali at gawin ang mga kinakailangang pagbabago, ang iyong bagong taon ay magiging mahusay. Marahil ay hindi ka rin naglagay ng maraming pagsisikap o hindi mo nakuha ang tamang kaalaman. Nakapipinsalang makipagsapalaran sa isang negosyo, karera, ministeryo, paaralan, o anumang pagsisikap ng walang sapat na kaalaman. Magtatapos ito sa kabuluhan. Alinmang pagkakamali ang nagawa mo sa nakaraang taon ay maaaring itama kung gagawin mo ang mga kinakailangang pag-ingat. Ibabahagi ko ito sa iyo bago matapos ang video na ito. Ang pangalawang kadahilanan na maaaring kailanganin ang iyong pagkabigo sa mga nakaraang taon ay maaaring mga panlabas na problema. Nawawala ang focus mo dahil sa mga nangyayari sa paligid mo. Marahil ay nakita mo ang iba na nabigo at nawala ang sigasig na magpatuloy. Maaaring ito ay isang emosyonal na pagmamanipula mula sa pamilya, mga kaibigan, o mga kakumpetensya na pumipigil sa iyo na maabot ang iyong mga layunin. Ang mga kaaway ay maaari ring nagpasimula ng isang espiritual na pagmamanipula. Maaari silang maging sanhi ng panghihina ng loob mo sa isang punto. Pinapahina ka nila kaya hindi mo na ginagamit ang kinakailangang lakas upang ituloy ang iyong layunin. Ang sakit, pagkabigo, kawalan, sakit, at pagkabigo ay dulot ng mga kaaway na iyon. Maaari mong subukan ang lahat ng gusto mo upang hindi paniwalaan ng opinyon na ito, ngunit maaaring ito ang iyong katotohanan at ang katotohanan ng marami. Ang 2 Korinto 2:11 ay nagbabala sa atin upang hindi tayo dayain ni Satanas. Sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Alam mo ba na maaari kang linlangin ni Satanas kung baliwalain mo siya? Sasalakayin ka ng dyablo kapag naging pabaya ka sa iyong buhay at mga pangarap. Magbabalak siya laban sa iyo. Magagamit niya ang iyong mga damdamin, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay laban sa iyo. Ang kanyang mga pakana ay magiging natural na hindi mo malalaman na ito ay sinadya upang sirain ka. Huwag maging ignorante sa mga device na ito. Ang pagiging ignorante sa kanyang mga pakana ay maaaring dahilan kung bakit ka nabigo sa mga nakaraang taon. Maging mas alerto upang maiwasan ang bawat panlabas na problema sa iyong buhay. Ang ikatlong bagay na maaaring kailanganin ang iyong pagkabigo ay maaaring hindi mo kailanman isinali ang Diyos sa iyong mga plano. Akala mo nalaman mo na ang lahat. Napakasigurado mo sa iyong mga plano at koneksyon na hindi mo nakita ang pangangailangan na isangkot ang Diyos. Mahal, hindi laging perpekto ang iyong mga plano. Ang iyong mga pagsisikap ay hindi palaging sapat. Ang iyong lakas ay maaaring palaging mabigo sa iyo. Ang pinakamalakas na manlalaban ay nangangailangan ng mahusay na mga estratehiya bago maglunsad ng isang pag-atake, kung hindi, mamaya siya ang magiging biktima. Kahit gaano ka kasangkapan, kailangan mo pa rin ang karunungan ng Diyos para mabuhay. Sinasabi ng Biblia, ang kabayo ay inihanda laban sa araw ng pagbabaka, ngunit ang tagumpay ay mula sa Panginoon. Sa madaling salita, hindi kung gaano ka kahanda kundi ang awa ng Panginoon.
May limitasyon kung saan ka madadala ng iyong mga pagsisikap. Kung wala ang tulong ng Diyos, makikita mo lang ang tagumpay, hindi mo alam ang mga hadlang sa pintuan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang kwento ng isang lalaki sa Biblia. Wala siyang ibang tao kundi si David. May panahon na ang mga Filisteo ay naglunsad ng pagsalakay sa mga tao ng Kila. Bilang isang taong mahilig magligtas ng mga buhay, kumuha siya ng pahintulot mula sa Diyos at ipinagtanggol ang mga tao ng Kila. Binigyan siya ng Diyos ng tagumpay noong araw na iyon dahil natalo niya ang mga Filisteo. Ngunit nagkaroon ng kaunting twist, nalaman ni Haring Saul na si David ay nasa Kila. Noon pa man ay gusto niyang patayin si David na naging perpektong pagkakataon. Nabalitaan ni David na papunta si Saul doon para sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa Diyos upang magtanong kung ano ang susunod na gagawin. Narito ang sinabi niya sa Diyos at ang tugon ng Diyos sa kanya sa 1 Samuel 23, 1:11. Sinabi ni David, "O Panginoong Diyos ng Israel, talagang narinig ng iyong lingkod na si Saul ay nagbabalak na pumunta sa Keila at gibain ang bayan dahil sa akin. Ibibigay ba ako ng mga mamamayan ng Keila sa kanya? Narinig mo? O Panginoong Diyos ng Israel, sabihin mo sa iyong lingkod." At sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Nakikita mo ba yun? Una sa lahat, napakalakas ni David. Maaari niyang ipagpalagay na ang kanyang lakas at ng kanyang mga kawal ay sapat na upang harapin si Haring Saul at ang kanyang mga kawal, ngunit hindi lang niya ito inakala. Bumalik siya sa Diyos para i-verify kung dapat siyang manatili o hindi. Pangalawa, maaari rin niyang ipagpalagay na ang mga tao ng Kila ay magiging tapat sa kanya. Iniligtas lamang niya sila sa kanilang mga kaaway. Dapat nilang gawing responsibilidad na protektahan siya mula sa kanyang mga kaaway. Kahit na hindi nila kayang ipaglaban siya, hindi nila siya dapat isuko kay Haring Saul na naghahanap ng kanyang buhay. Sigurado akong nagulat siya nang malaman niyang pagtataksil siya ng mga taga-Keila. Si David ay maaaring nagpalagay ng mga bagay o gumawa ng mga desisyon batay sa kanyang paghatol at lakas. Gayunpaman, kasama niya ang Diyos at napreserba nito ang kanyang buhay. Maaaring nagtiwala ka ng walang taros sa mga tao noon. Tumanggi kang hanapin ang mukha ng Diyos dahil akala mo ay magiging tapat sa iyo ang taong tinulungan mo. Iyon ang dahilan kung bakit ka nabigo ng malungkot. Maaaring umasa ka sa iyong kadalubhasaan at karunungan, hindi nakakakita ng anumang dahilan para isangkot ang Diyos dahil naisip mo na alam mo ang iyong paraan sa paligid nito. Kung ganoon ang kaisipan ni David, nahuli na sana siya at napatay ng kanyang kaaway. Tinatawag ng Diyos ang iyong pansin sa mga salik na ito na ating tinalakay. Hindi mahalaga kung ito ay iyong pagkakamali, panlabas na puwersa, o iyong kapabayaan sa Diyos, maaari mong itama ito kung susundin mo ang mga payong ito. Ang una kong payo para sa iyo ngayon ay dapat mong gamitin ang iyong karanasan. Isa sa mga dahilan kung bakit magiging madali para sa iyo na magsimula muli ay dahil hindi ka baguhan. Kapag ginamit mo ang mga karanasan mo noon, nagiging madali para sa iyo na maabot ang taas na gusto mo. Ito ay dahil ang iyong mga karanasan ay nariyan upang turuan ka ng isang aral. Tanging isang hangal ang patuloy na ulitin ang parehong pagkakamali sa kabila ng mapaminsalang resulta nito. Hinihiling ng Diyos na maging matalino ka. Maaaring hindi alam ng isang bata kung gaano kapanganib ang apoy, ngunit ang isang masakit na pagpindot ay magtuturo sa kanya kung gaano ito kalubha. Ang iyong mga sakit ay dapat magturo sa iyo na layuan ang bagay na nakakasakit sa iyo. Ang iyong pagkabigo ay dapat magturo sa iyo na kung ano ang iyong namuhunan ng labis ay hindi katumbas ng halaga. Huwag ulitin ang iyong mga pagkakamali, matuto mula sa iyong karanasan. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong talikuran ang iyong bigay Diyos na layunin. Kung may ipapagawa sa iyo ang Diyos, laging may paraan. Baka mali ang tinahak mo. Baka maling diskarte ang ginamit mo. Naaalala mo pa ba noong nakilala ni Jesus si Simon Pedro at ang kanyang mga kapwa mangingisda sa tabi ng lawa ng Genesaret? Buong magdamag silang naghirap ng walang anumang huli. Sila ay mga dalubhasang mangingisda,
Ngunit walang nakakaalam sa lokasyon ng mga isda noong gabing iyon. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Lucas 5:4 na, nang matapos na siyang magsalita, sinabi niya kay Simon, lumabas ka sa malalim na tubig at ihulog ang mga lambat upang makahuli. Iyon lamang ang tagubiling kailangan upang mabaligtad ang kanilang pagkatalo. Sa isang mahusay na catch. Ngunit muntik na silang dayain ng dyablo, sumuko na sila, at talagang mahirap para sa kanila na magsimulang muli. Si Simon Pedro ay nag-alinlangan at nanangis tungkol sa pagpapagal sa buong gabi. Ayaw na niyang harapin muli ang parehong stress. Salamat sa Diyos na natagpuan niya ang biyaya upang sundin ang mga tagubili ng Diyos at magsimulang muli. Ang kailangan lang niya ay ang tamang diskarte na ipinakita sa kanya ni Jesus. Tunay nga, buong gabi siyang nagpagal, ngunit iba ang pagtuturo at diskarte sa pagkakataong ito. Maaaring sinubukan niyang mangisda sa mismong lugar na iyon noon, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang tiyempo. Ang bagong taon ay iba sa ibang mga taon na naranasan mo ang pagkalugi. Ang katotohanan na sinubukan mong gawin ang proyektong iyon ng ilang beses nang walang tagumpay ay hindi nangangahulugan na dapat kang sumuko. Ang iyong mga karanasan ay hindi dapat magpapahina sa iyo, ngunit mag-udyok sa iyo. Ang video na ito ay isang wake-up call para hindi ka pa sumuko. Baguhin ang iyong mga diskarte o gamitin ang iyong karanasan. Sa kaso ni Pedro, kailangan lang niyang subukang muli ng may pananampalataya batay sa mga tagubiling natanggap niya. Maaari ka pa ring magtagumpay sa parehong bagay na nabigo mo noon sa bagong taon na ito. Siguro hindi pa panahon ng Diyos. Nagsumikap ka sa mga nakaraang taon, ngunit ang bagong taon ang iyong magiging taon ng malaking catch. Ngunit ito ay mangyayari lamang kung susundin mo ang banal na tagubilin. Kung pinapatnubayan ka ng Diyos na gawin ang parehong bagay na ginawa mo noong nakaraang taon, gawin mo ito. Mangyaring huwag baguhin ito. Huwag mag-alala tungkol sa kung paano ka nabigo, aayusin ng Diyos iyon. Tandaan na kahit nakalaunan ay nakahuli si Pedro ng maraming isda, ginamit niya ang diskarte ni Jesucristo. Maaaring ganoon din ang ginagawa mo, ngunit bibigyan ka ng Diyos ng kakaibang diskarte para makamit ang ninanais na resulta. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa paggamit ng iyong mga karanasan. Minsan, kailangan mo talagang baguhin ang iyong diskarte, gayunpaman, kailangan ding buuin ang karanasang naranasan mo. Gusto ng Diyos na mag-level up ka ng kaunti. Dinala ka ng Diyos sa prosesong iyon para ma-master mo ang kasanayan sa pag-navigate sa iyong susunod na yugto. Kung ano ang mayroon ng Diyos para sa iyo sa bagong taon na ito ay mas malaki kaysa sa kung ano ang iyong pinaplano. Sa palagay mo ba may isip mo ang kanyang mga plano para sa iyo? Siguro dapat mong basahin ang 1 Corinthians 2:9. Kaya kapag hinayaan ng Diyos na mabigo ang iyong unang plano, ito ay dahil mayroon siyang mas malaki para sa iyo. Kailangan niya na buuin mo ang iyong karanasan mula sa nakaraang kabiguan upang maging matagumpay ang kanyang orihinal na plano para sa iyo. Tingnan natin muli ang buhay ni David. Matatalo kaya niya si Goliath nang walang karanasan sa leon at oso? Sa palagay ko ay hindi dahil ang kanyang karanasan ang dahilan kung bakit pinahintulutan siya ni Haring Saul na harapin si Goliath sa unang lugar. Ang kanyang karanasan kay Goliath ay nagsanay din sa kanya na lumaban sa mas malalaking labanan. May panahon na hinamon siya ni Haring Saul na magdala ng 100 balat ng masama ng mga Filisteo bilang halaga ng nobya para sa kanyang anak na babae. Ginawa niya iyon upang itakda si David na patayin ng mga Filisteo. Pero guess what? Sa halip, nagdala si David ng 200 balat ng masama ng mga Filisteo. Ginamit niya ang kanyang karanasan kay Goliath para lumaki at lumakas sa larangan ng digmaan. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdaanan, ngunit ito ay pagsasanay. Ang mga pagkabigo, pasakit, at malas na iyong hinarap ay lahat ng paraan ng Diyos para ihanda ka sa kadakilaan na naghihintay sa iyo ngayong bagong taon. Ano ang mga aral na natutunan mo sa iyong nakaraan? Ano ang mga bagay na nais mong gawin mo ng mas mahusay? Pinahintulutan ka ng Diyos na ayusin ang iyong mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pribilehyo ng isa pang taon.
Maging isang mabuting mag-aaral at gawin ang tama sa pagkakataong ito. Magugulat ka sa resulta. Bukod sa pag-aaral mula sa iyong mga karanasan, dapat ka ring magkaroon ng matigas na balat. Nangangahulugan ito na dapat ay handa kang gawin ang lahat para maging sulit ang taong ito. Nakikita mo ba ang lahat ng mga taong nakakamit ng magagandang bagay sa taong ito? Hindi sila naging madali. Tama ang narinig mo sa akin. Ang kanilang mga pagpapala ay hindi nahulog mula sa langit tulad ng iyong inaakala. Hindi sila kasing swerte gaya ng inaakala mo. Nakipaglaban sila sa parehong labanan tulad ng ginawa mo. Mahirap din ang buhay para sa kanila, ngunit nagpasya silang ituloy ang lahat ng ito. Hindi nila hinayaan na mabigatan sila ng mga hamon. Makakaharap ka ng mga problema ngayong bagong taon, ngunit gaano ka kahanda? Lalaban ka ba hanggang sa manalo ka, o susuko kapag naging mabigat ang mga problema? Hindi mo makakamit ang anumang makabuluhang bagay sa buhay kung palagi mong susundin ang madaling paraan. Kahit na ang iyong paglalakbay sa langit ay mahirap. Hindi mapapanood ng dyablo na maging mabuti ka ng walang laban. Dapat siyang magdala ng mga hamon sa iyong landas upang pahinain ang loob mo. Magpasya na maging matatag sa kabila ng kahirapan. Hayaan ang iyong pagtuon sa iyong layunin. Hinihikayat tayo ng Hebreo 12:2 na nagsasabi, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus, ang may akda at sumasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus, na nililibak ang kahihiyan nito at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. May dahilan kung bakit tiniis ni Jesus ang krus. Ito ay dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya. Ito ay dahil alam niya na isang araw ay upo siya sa kanang bahagi ng Ama. Hindi lang siya, kundi ang bawat isa sa atin na naniwala sa Kanya. Alam niya na ang sangkatauhan ay muling makakasama ng Diyos kung siya ay makapagtiis. Mga minamahal, paano mo nakikita ang iyong buhay sa pagtatapos ng bagong taon na ito? Anong antas ng tagumpay sa tingin mo ang dapat mong makamit? Gaano ka maimpluwensya at mayaman ang gusto mong maging? Anong antas ng paglago ang nais mong makamit sa iyong espiritual na paglalakbay? Handang gawin ng Diyos na totoo ang iyong mga inaasahan, ngunit kaya mo bang bayaran ang halaga? Kaya mo bang tiisin ang sakit? Ang pagdurusa para sa isang mabuting layunin ay hindi masama. Ito ay nagpapakita lamang ng iyong pagiging matigas ang ulo at walang humpay na espiritu. Kailangan mong ibigay ang iyong makakaya. Dapat handa kang harapin ang anumang bagay. Maging handa na ibigay ang iyong lahat upang makita ang tagumpay na iyong inaasahan. Mangyaring mamuhunan din sa pagkuha ng tamang kaalaman. Hindi mo kailanman makukuha ang ninanais na resulta kung mali ang ginagawa mo. Patuloy na sumailalim sa pagsasanay hanggang sa maging eksperto ka. Maaaring hindi mo ito napalampas sa huling pagkakataon kung mayroon kang mga tagapayo na tutulong sa iyo. Sino ang nagtuturo sa iyo sa negosyong iyon? Sino ang hinahanap mo o natututo mula sa iyong karera? Ang bawat tao ay nangangailangan ng pacesetter upang umunlad sa buhay. Kahit si Jesus ay hindi exempted. Sa iyong palagay, bakit naparito si Juan Bautista upang ipakita ang daan? Mayroong isang tao sa isang lugar na maaaring gawing mas madali ang iyong mga layunin kaysa sa pinlano mong makamit ang mga ito. May isang taong nakakaalam ng tamang bagay na dapat mong gawin. Hanapin ang mga taong ito sa bagong taon na ito. Kung maaari, bayaran ang kanilang mga materyales o mentorship. Hiniram ni Simon Pedro si Jesus ng kanyang bangka upang mangaral. Ang resulta ng ganoong uri ng kilos ay isang pagdagsa ng maraming isda. Maaari ka ring magbigay ng kaunti upang maani ang iyong mahusay na patotoo sa bagong taon na ito. Sa lahat ng iyong gagawin, mangyaring huwag lumakad ng bulag. Humanap ng tamang kaalaman at magiging mas madali ang mga bagay. Sa wakas, hindi mo dapat kalimutang unahin ang Diyos kung nais mong maging iba ang taon na ito. Sinasabi ng Biblia na dapat mong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ay ibibigay din sa iyo. Napakaraming gusto mo ngayong taon. Naiintindihan ko. Hindi mo nais na mabigo muli.
Napagpasyahan mo na ang taong ito ay iyong taon. Walang demonyo ang makakapigil nito. Gayunpaman, kailangan mong unahin ang Diyos. Huwag ipilit ang iyong mga plano. Ang Diyos ay may isang mas mahusay para sa iyo. Ang Diyos ay maaaring magbigay sa iyo ng higit sa iyong inaasahan. Sinabi niya na ang lahat ng iyong ninanais ay matutupad kung ikaw ay magpapasakop sa Kanya. Nakikita mo ba kung paano nakialam ang Diyos sa buhay ni David? Hindi siya nanalo sa lahat ng kanyang mga laban dahil siya ay makapangyarihan, ngunit dahil siya ay sumuko sa Diyos. Huwag umasa sa iyong karunungan kung nais mong magtagumpay sa bagong taon na ito. Hayaan mong gabayan ka ng Diyos. Hayaan ng Diyos na ipakita sa iyo ang tamang landas. Ang pagpapala ng Diyos ay darating sa disgis ng maraming beses. Maaari kang mawalan ng pakikipag-ugnayan at maging nalulumbay, hindi alam na iniligtas ka lang ng Diyos mula sa hindi napapanahong kamatayan. Iyon ay malamang na isang pakana ng dyablo upang kitilin ang iyong buhay, ngunit kinansela ito ng Diyos sa pagkabigo na iyon. Anumang plano na gagawin mo para sa bagong taon na walang Diyos ay mabibigo. Iyan ay dahil sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 11:21, marami ang mga plano sa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang nananaig. Ang tanging dahilan kung bakit susuportahan ng Diyos ang iyong mga plano para sa bagong taon ay kung ito ay nakaayon sa Kanyang plano para sa iyo. Pag-aari ka ng Diyos at alam Niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi ka dapat pumunta sa Kanya na may nakabalangkas ng plano at hilingin sa Kanya na i-endorso ito. Sa halip, pumunta sa isang blankong sheet at hilingin sa Kanya na sabihin sa iyo kung ano ang gusto Niyang gawin mo para sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano ang gusto mo, alam Niya ang pinakamalalim na hangarin ng iyong puso. Kung hindi Niya ito ibinigay sa iyo, ito ay dahil hindi ito sapat para sa iyo o hindi pa ito ang oras. Gagawin Niya ito sa tamang panahon. Huwag hayaang itulak ka ng panggigipit ng mga kasamahan sa kalooban ng Diyos. Huwag maakit sa alok ng dyablo at talikuran ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kung mayroong anumang bagay na dapat mong seryosohin sa bagong taon na ito ay ang iyong relasyon sa Diyos. Kung mas malapit ka sa Kanya, mas ipinahahayag Niya sa iyo ang Kanyang kalooban. Makakahanap ka ng direksyon sa buhay at tadhana kung susundin mo ang Kanyang pamumuno. Kailangan mo ang pamumuno ng banal na espiritu upang maglakbay sa buhay sa pangkalahatan. Mayroong iba't ibang mga bitag na itinakda ng dyablo para sa iyo ngayong taon na. Kamay lang ng Diyos ang kailangan para protektahan ka. Gawin mong prioridad na unahin ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Ililigtas ka nito mula sa maraming sakit sa puso. Ito rin ay magliligtas sa iyo mula sa stress ng pagsisimula sa lahat ng maraming beses. Ang Diyos ang may pinakamagandang koneksyon para sa iyo. Hinding-hindi siya papayag na ma-stranded ka. Ang paraan ng pagpapalaki niya ng mga katulong para sa iyo ay magugulat sa iyo. Ginagawa mo ang iyong sarili ng isang malaking kawalang katarungan kung hindi ka sumuko sa banal na espiritu. Kung siya ang iyong pinuno, makatitiyak kang hinding-hindi mo malilimutan ang iyong landas. Alam kong may magagandang bagay ang taong ito para sa iyo. Huwag lokohin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtigil. Handa ang Diyos na baguhin ang iyong kwento para sa kabutihan kung maaari mong subukan muli. Hindi nangangako na maging madali, ngunit ang mga mahihirap na tao lamang ang nanalo sa buhay. Huwag matakot dahil sa kung gaano kagulo ang mga nakaraang taon. Bibigyan ka ng Diyos ng isang kwento na puksain ang lahat ng iyong nakaraang paghihirap. Ito ang taon na papahirin niya ang iyong mga luha. Ito ang taon na ikaw ay magsasaya at magsasayaw sa kagalakan. Napakaganda ng mga iniisip ng Diyos sa iyo. Huwag pansinin ang oras na maaaring nasayang mo sa iba pang mga bagay. Magsimula muli sa pananampalataya sa Diyos na lumikha ng panahon. Kasama mo siya sa bawat hakbang mo. Gaano man kakilakilabot ang iyong nakaraan, ang Diyos ay kasama mo at nasa iyong tabi. Manalig sa katiyakang ito, ang mabubuting gawa na sinimula ng Diyos sa iyong buhay, Kanyang gagawing ganap ang mga ito. Simulan ang iyong negosyo gamit ang isang bagong diskarte. Simulan ang relasyong iyon sa katiyakan ng kapayapaan.
Simulan ang bagong trabaho nang may pananalig na babangon ka sa lalong madaling panahon. Kung naniniwala ka na ito ang magiging patotoo mo, samahan mo ako sa pagdarasal natin ngayon. Ipagkatiwala natin ang taong ito sa mga kamay ng Diyos. Salamat, Ama sa langit, sa iyong pagmamahal at kabaitan sa akin. Naging tapat ka sa iyong mga pangako sa buong nakaraang taon, at alam kong hindi magiging eksepsyon ang taong ito. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Mamatay na sana ako noong nakaraang taon, ngunit ang iyong awa ang nagpapanatili sa akin. Pinahahalagahan kita para sa lahat ng ginawa mo para sa akin, parehong tagumpay at kabiguan. Alam kong hindi mo ako hahayaang harapin ang mga pagsubok na iyon kung hindi ito para sa kabutihan. Maaaring mas masahol pa ito kung hindi ka nakialam. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagmamahal. Sinabi ng iyong salita na sa bawat sitwasyon na aking masusumpungan, dapat kitang laging purihin. Nagpapasalamat ako kung gaano mo ako dinala. Bilang tao, lagi tayong maghahangad ng higit pa. Mayroon akong mga plano na nais kong makamit. Mayroon akong mga layunin na hindi kailanman naabot. Napagpasyahan kong subukang muli batay sa panghihikayat na nakuha ko mula sa iyong mga salita ngayon. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo, Panginoon. Alam kong alam mo lahat ng koneksyon na kailangan ko ngayong taon. Ibinukod mo ang mga taong tutulong sa akin. Panginoon, ituro mo sila sa akin. Dalangin ko na ang aking mga pagpapala ay hindi malipat sa iba. Hindi na ako mabibigo ulit. Sa pagsisimula ko ng lahat sa taong ito, bigyan mo ako ng lahat ng kailangan para maging kung ano ang gusto mong maging ako. Palakasin mo akong harapin ang lahat ng abala at pakikibaka ngayong bagong taon. Sinabi mo sa iyong salita na ang mga may pag-asa sa iyo ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila, sila ay tatakbo at hindi mapapagod, lalakad sila at hindi manghihina. Mayroon akong lakas upang itulak ang bawat balakid at maging matagumpay sa lahat ng aking mga pagsusumikap. Tumanggi akong sumuko hanggang sa makuha ko ang mga resulta na kailangan ko. Hindi ako natatakot sa takot ng dyablo dahil alam kong kasama mo ako, Panginoon. Ayusin ang aking mga hakbang sa tamang lugar, tamang tao, at tamang impormasyon. Isara ang aking mga tainga sa anumang makahahadlang sa aking paglaki. Buksan ang aking puso upang matutunan ang lahat ng kailangan ko upang maabot ang taas na kailangan kong maging. Ipinag-utos ko at ipinapahayag na nangingibabaw ako sa taong ito. Ako ay panalo sa lahat ng aking ginagawa. Hindi ako magiging biktima ng mga kagamitan ng kaaway. Ako ang ulo at hindi ang buntot. Nakakonekta ako sa mga tamang tao na magpapahusay sa aking paglago at tagumpay. Ang mga pagpapala ko sa taong ito ay mas malaki at mas mahusay kaysa sa naisip ko. Ako ay higit pa sa isang mananakop. Salamat sa paggawa ng deklarasyon na ito na isang katotohanan sa aking buhay. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Gaano kaginhawa ang panalangin yon? Alam kong napakalaking pinagpala mo. Mag-type ng matunog na Amen sa comment section. Huwag ding kalimutang isulat ang iyong mga inaasahan para sa taong ito. Gagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi maiisip sa iyong buhay habang ginagawa mo ito. Bago ka umalis, mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Bigyan ng thumbs up ang video na ito at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.